Pumarini na naman nga ni ako dini sa likod at magapatambuok na naman kita dini. Ay porbahe, hindi magaluto lang ako dini sa likod. Magaprito ako tapos magasabaw. Pero isang putahe lang, isang klase lang yon. Isda lang yon, pero pag dalawahing luto ko lang. Nakaumay naman kapag isang luto lang. Tapos hindi pa maubos, mapapanis lang yan. Sobrang dali lang naman talaga magkumpone. Buksan mo lang yung gas, asindihan mo. Pagasalang ka lang ng kawali na may mantika. Tapos pag init niyan, alagay mo na agad yung aprituin mo. Hindi ka parehas noong bata pa ako, anong hirap magdupong ng apoy. Mahanap ka pa ng bunot, kusnitin mo, tapos mahingi ka pa ng baga sa kapitbahay. O di kaya agipo. Ang nagawa lang noon kapag wala kang pambili ng posporo, magawa sila ng tapong na malaki tapos alagyan nila ng malalaking kahoy. Yung malalaking kahoy na yun, doon magauk-ok yung apoy. Mga 1 linggo bago yun maubos. So hindi na sila mabili ng posporo, hindi na mabili ng lighter. Wag lang maulan. Doon na lang sila makuha ng baga kapag magadupong na sila. Ganon ang nagawa. Pero kahit umulan, basta malaki yung kahoy na nasusunog, hindi yun mamatay dahil yung balat no natitira tapos nasa loob yung apoy. Ngayon ay wala na. Asindihan mo lang ng lighter yung gas, madalit na yan. Pagkatapos mong magluto, patayin mo na lang. Hindi ka na mahirapan kahit sa loob ng bahay ka magluto. Hindi tulad noon, mga paling pa yung kahoy. Pero alam nyo, ping sarap talaga balikan yung mga buhay-buhay noon. Kahit wala kang cellphone noon, walang kuryente, sobrang saya. May posporo ka laang, malaking bagay na yun. Kahit saan ka magpunta, basta nakaplastik yung posporo mo, hindi yan nabasa, mabubuhay ka dahil marami kang makakain sa gubat. Manghuli ka lang ng damil, yung damil na bayoko, o di kaya maghukay ka lang ng ubi o labi, ihawin mo lang kahit wala kang kaldero, pwede na yun, makakain ka na. Ako nga noon, nung edad ko mga 13 anyos, nasa gubat na ako natira, halos hindi na ako nauwi. Maghahanap ako ng nyog, maalis ako umaga, tas mauwi ako gabi na. At syempre, tanungin mo, saan ako kumain? Wala akong kinainan. Naakyat lang ako ng mura. Nainom ko yung sabaw ng mura. Pag may nadaanan akong sapa, nainom din ako. Tapos pagkain ko yung mura mismo. Mga bayabas na madaanan mo, ay naghahanap ka ng nyog. Hindi naman pwedeng hindi ka maakyat. Wala ka makita nun. Pag akyat mo ng nyog, asama mo na rin yung mura. Para may ainumin ka na, may akainin ka pa. Basta may sundang ka lang nadala, safe na safe ka. Pag may nakita ka namang malaking ahas, matakbo ka na, huwag ka nang malaban. Pag alabanan mo yan ay di ka talaga makauwi. Permanente. Ganyan lang ang nagawa ko. Pag napunta ako sa gubat noon, adalhin ko na lahat ng pwedeng dalhin. Kunyari, nanganap ako ng nyog, adalhin ko na rin yung mga postehin na magaganda, mga tuwid. O di kaya magasilip-silip din ako, baka may pukyutan. O kapag may nadaanan akong maliit na libuo na sapa, alimasin ko at may mga hipon doon katang. O may makita kang kabote, labong, lubi-lubi o mga gulayin, adalhin mo na rin yun para isang lakad ka na laang. Sobrang hirap kaya kung mapunta ka sa damuhan tapos mauwi ka hindi mo pa dinala. Balikan mo pa yun, masalunga ka na naman tapos malusong. Paano kung nagaulanin pa, anong dulas ng daan? Magkasalubsob pa yung kuko ng hinlalaki mo doon. Kaya mabalintamad ka, anong sakit yari nun. Pag di mo naman kayang dalhin lahat at yung sobrang bigat na talaga at anong dami din, ang adalhin mo lang yung mismong pakay mo doon, yung di ba nanganap ka ng nyog, adalhin mo lang yung nyog, lahat ng nyog para pag uwi mo kwarta na agad. Anong daming sinabi yon. Hindi na nabanggit yung ay pagluluto ay doon na sa paghahanap na ng nyog palagi. Ayan na, kumuha na lang ako ng basahan sa loob at asapinan ko at mainit yan. Lagay ko lang yan dyan sa bandihado para hindi madumihan, para hindi rin lumamig ka agad. Anong sarap kaya ng sabaw. Ito na yung alugbati na naitampo ko doon sa Facebook. Hindi ka pawari nakapalo ay paluhan na baya. Ano pang agawin mo dyan sa YouTube mo kung hindi mo ako apalo? Aray ko.